plant sa Semirara, wag na nating export. Dito natin gamitin at yung mga diesel-fired na mga power plant mo sa mga spag areas, unti-unti ipagamit mo yung Semirara coal. Mura kasi yun eh. Kesa dun sa diesel. Lalo na ngayon, kung talagang wala nang, kung totoo talaga na walang diesel at mahal na mahal. Kasi po ngayon, Mr. President, Mr. Chair, kung bakit naman meron tayong sariling coal, bakit natin ina-export, ba't di natin gamitin? Ang palagi pong kinakatwiran ng DOE, ito si Yusek Puentebella, mahina daw yung calorific value. Hindi totoo yun. Merong isang gustong bumili. Nagbibigay siya ng kontrata, lahat ng ipoproduce ng Semirara, bibili niya. Kahit nasabihin pa yung low calorific value. Isipin nyo kung anong mangyayari noon. Kung halimbawa coal plants na lahat. Halimbawa sa Mindoro, dalawang electric cooperatives yan eh. Puro diesel. Isipin po ninyo ang universal charge, Mr. President. Si Chairman, ako, tayong lahat, si Senator Legarda, Senator Risa, ala na bang katapusan kaming bayad ng universal charge? Hindi naman namin nagagamit yun eh. Ganun po ang nagiging sistema natin ngayon. Nang dahil sa napakamahal ng gasolina, ay talagang wala na pong katapusan, lalo na po yung spageras. Unless, isa po, yung nga sinasabi ko, wag na po nating export yung coal na nanggagaling sa Semirara. Pagkatapos po, pagibayuhin natin na magkaroon na ng transmission. Yung pong matagal ng pangarap na manggagaling po sa Batangas papunta ng Mindoro, hindi po baligtad. Ang ginawa po yata ngayon binaligtad eh. Tama po, hindi. Kamahiya, tama nga muna. So, balik na po ako. Munang sagutin. Balik na po ako kay Secretary Garin. Huwag ka nagtatago, ma'am. Magkaibigan tayo, di ba? Secretary Garin, ito po, presentation po ninyo. Sa ngayon, meron tayong 46 days sa diesel. Ito po yung di po natin nasagot mabuti kanina. Sa gasolina, meron pa po tayong 53 days. Ibig sabihin po ito, inventaryo po pre-crisis. Dahil sabi po ng Pangulo noon, 50 to 60. Tama naman po eh. Kung ito po ay original na inventaryo, kanina ko po tinatanong, after 2 weeks po, bakit naging 121 pesos ang average ng diesel? Meron pa po tayong 46 days. Mr. Chair, yung inventory is not pre-war lang. Kasi may mga deliveries after the commencement. Yun ang sinasabi po nila. Apa. Yun po yung We sinasabi monitored nila. it also, Mr. Chair. Ngunit, sabi ko nga po sa inyo, kung kinukuha po nila ay yung supply sa sinasabi kong mga tangke na nasa Singapore, kwentado ko na po, kung gusto po nila CIF na lang para iwasan na natin yung sinasabing insurance. Mura lang po yung insurance, hindi po ganun kalaki yun eh. CIF, ang ibig po sabihin, yung pong vessel ng Petronas o kaya vessel ng Rotterdam, sila na po ang pupunta, kakargahan ng mga tangke sa Pilipinas. Kwentado ko na po yung presyo, hindi po ganun kamahal. 28, ano ba ito? 29 point, sabihin na natin 30 pesos per liter po. Rotterdam Refinery, Singapore. Yes, sir. Idagdag na po natin ang napakarami pong local added costs. Ayun, VAT, 2% CME, BIR, marking, excise tax, 12% input VAT, SGS survey, broker's fee, storage, importation, 15 pesos and 51 cents po ito. So pag pinagsama po ito, 45 pesos and 35 cents lang per liter. Ngayon po, yung SRP nila, kung tawagin po nila ito, passion price, 50 pesos, may kita pa po siyang halos 5 piso.
per liter. So ang tinatanong ko po, paano nangyari kung saan po ba nila kinuha? Paano nangyari na imbes na manatili na sa, let's say, 55 pesos, paano po naging 121 pesos? Mr. Chair, ang calculations namin has been the same since based on the industry practices, considering it's deregulated, walang kontrol ng gobyerno. So what we have been practicing with the oil companies on estimating their increases is based on replacement cost, Mr. Chair. Mr. Chair, ako po, naintindihan natin yung deregulated po yung oil industry. Pero kung ganito naman po kalaki, na 2 weeks pa lang, from 55 to 121 pesos, baka naman po kailangan nating usisain. Baka yung sinasabi po yung practices, baka kailangan naman po siguro nating revisuhin o i-revisit natin yung practices na yun. Wala naman po sigurong masama. Paano po ninyo nakuwenta yung 121 pesos? O sasabihin nila, Madam Secretary, based on our practices, naniwala na po tayo sa ganung salita lang. Paano po yung mga datos na pinakikita ko sa inyo ngayon? Apo, Mr. Chair, will review the submissions, but actually halos every day na namin chine-check yan yung mga submissions nila, chine-check namin, and according to the current accounting practice, nakaka-follow, but we will review and submit kung ano yung mga findings. Siguro po, namin, Mr. Chair. pinakamaganda, Mr. Chair, tawagin natin po yung mga major players, maski na po yung mga small players. Saan po ninyo kinukuha ang ating imported, ini-import na langis? Yes, Mr. Chair. Actually, meron kaming reports niyan on where, saan galing ang mga supplies nila. Different countries, mostly here in Southeast Asia, it's China, South Korea, Singapore, Taiwan, Malaysia, Japan, Brunei, Hong Kong, Thailand, India, Vietnam. Pero iba diyan hindi na nagde-deliver, pero most of them are still delivering, Mr. Chair. Kaya po ako medyo nagtataka, Mr. Chair. Bakit po tayo nakikipag-usap sa South Korea saka sa China? Nandun po yung mga tangke sa Singapore. Mas malapit po tayo ron eh. Bakit hindi po yun ang tingnan natin? Kahit na po ngayon, makikita po natin magkano yung FOB price sa Rotterdam tank sa Singapore. Ito po, FOB, $570 per metric ton. Kinuwenta ko na po eh. Kung kukunin nyo po sa Petronas, kanino ko pa po sinasabi sa inyo, CIF, 640 per metric ton. So paano po lalayo itong mga figures na ito? Bakit po hindi sila kumuha sa Singapore? Bakit tayo kumukuha sa South Korea? Bakit po tayo pumupunta hanggang pati po yung Latin America po, gusto pa nating puntahan at ang Amerika? Siguro po, Madam Secretary, total nakakausap niyo naman si President Trump. Sabi mo, ikaw naman na nagpasimula nito. Pwede ba yung oil mo na nanggagaling sa Alaska, bigyan mo naman kami? Secretary. Yes, Mr. Ikaw naman kamo nagpasimula nito. Wala namang kaming kinalamanan dito eh. O titingnan mo ngayon, nagkakahirap-hirap tayo ng kung paano natin sasagutin lahat itong mga pinagtatatanong natin ngayon. Yes, Mr. Chair, we will inform the oil companies, and kasi ito nga, because of the Chicken po natin, ma'am, kasi yes, Mr. Chair. itatanong lang natin, bakit hindi po kayo kumukuha diyan sa mga tangki sa Singapore? Ito pala yung presyo per metric ton. Saan po ba kayo kumukuha? Baka naman po ang sinasabi sa inyo, dumidirekta sila sa Dubai, hindi na po kami makakuha ngayon kasi po 100% po ng aming inangkat, dadaan po kami sa Hormuz. Bakit po sila magpapakasakit pumunta sa Hormuz? Nasa Singapore nga lang ang pinag-uusapan natin. Ito po yung sinasabi ko. Meron po ba tayong crisis o wala? Kasi po,
kung ito masasagot nila, malalaman natin kung ang crisis na ito is self-inflicted o kaya baka hindi naman totoo ito. Kasi po may data po eh. Yes, Mr. Chair. I-recheck namin based on kunin namin ano, but this is just our values are pegged on the international market, and it's based on the accounting practices they have. Ang how we come up with our computations has always been kung ano po ang nasa market sa international, but we will recheck po and compare to the data that you have, Mr. Chair, para we can check with the oil companies also why they are not getting from Singapore, or not all of them, no, kasi sa kanila may Singapore din pero may iba-iba ring countries, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. I will not belabor this. Ang gusto ko lang pong sabihin, sana po kapag sinabi sa inyo po yung current industry practices, reviewin po natin kasi meron naman po tayong kaparaanan para i-review natin yung mga datos nila. Halimbawa po yung shipping cost, FOB ito, 1,500 or about per metric ton ito. Sa Makatwid, lilitaw po rito mga $15 per metric ton. Kung CIF naman po, wala na yon. Ito, lilitaw na lamang po yung $640 per metric ton. Yung MAPS, ito po yung mean of Platts Singapore, ito $1.71 lang. For the record, Mr. Chair, ibibigay ko po sa kanila itong mga datos na ito para makatulong po kung paano po i-analyze natin ito eh. Huwag po tayong nakadepende na lamang sa sasabihin nila. Samantalang pwede naman po tayong magtanong. Ito po, kinuha ko lang po doon sa mga kaibigan nating industry players sa Singapore. Maliwanag naman po na, at pinacheck ko rin po, nagkakatugma naman po. Kaya hindi ko maintindihan paano po nangyari after 2 weeks, 121 pesos ang isinikad ng presyo mula sa 55. Hindi ko po masyadong maintindihan kung paano po nanahimik tayong lahat, hindi man lang natin kinu-question, hindi man lang natin ni-review. Pwede po nating pag-usapan industry players, bakit po naging 120, bakit hindi naging 56 na lang, or 57 or 58? Bakit po lumundag sa napakalaki? 120% po ang sinikad po ng presyo. Hindi man lang tayo nag-initiate po ng pagtatanong. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Senator Marcoleta. And with that, Secretary Garin, nasa isang talagang kakaibang sitwasyon tayo ngayon. Ang DOE ba walang kapangyarihan tignan yung presyo na binibili ng mga oil companies dahil napakadaling umabuso eh. Napakadaling samantalahin yung sitwasyon. Bibili ka ngayon na mura, wala pang 2 araw, mahal na yung presyo, pwede mo ibenta ng mahal na presyo. At yan rin yung tanong ng marami sa ating mga jeepney drivers, PUV drivers, kahit na kami ni Senator Marcoleta, kasi nga nakikita sa ibang bansa mas mura. Pero ang benta dito almost double, no, Senator Marcoleta? So, under the law, under the powers of DOE, wala ba kayong kapangyarihan na tignan yung presyo ng mga oil companies sa pagbili nila ng kanilang mga oil stocks para masigurado natin na hindi naman sobra-sobra, hindi naman nang aabuso na itong mga oil companies. And when I say oil companies, lahat, from refineries to traders to retail dealers. Yes, Mr. Chair. Basically, wala pong powers yung DOE because it is a fully liberalized industry. And the only way we could have found a way to prevent the profiteering and hoarding was use another law, Mr. Chair. And in fact, under the Price Act, wala po yung gasoline tsaka diesel. So it's a industry that has been we left it to competition. The best course for now is go through PCC, Mr. Chair. But ano na yan, it won't prevent it eh.
we're hoping that the powers would prevent any abuse rather than after na, ano. Pero as of now po, we can monitor and investigate, evaluate, but the powers of the UE are limited in that case, Mr. Chair. Hindi ko maalis yung question ni Senator Marcoleta, yung price difference ang laki. No? Tayo naghihirap dito, naghahanap tayo ng solusyon, nag-aaway-away tayo dito, pero yung mga oil companies, uupo lang ng 2 or 3 days, kita na kaagad eh. No? And bulag tayo, gobyerno, bulag tayo. No, I was looking at itong oil deregulation law, and meron isang section dito, I'll flash it on the screen, slide 96, section 14 of RA 8479. Ang sabi dito, in times of national emergency, when the public interest so requires, the DOE may, during the emergency, under reasonable terms prescribed by it, temporarily take over or direct the operation of any person or entity engaged in the industry. Nag-research kami, merong Executive Order 839/2009 issued by President GMA at that time kasi may calamity. And it put a price ceiling on oil. No? But this is of course in times of national emergency. Ang punto namin dito, no? Pag umabot tayo sa isang national emergency, hindi rin tayo pwedeng naghahanap ng oil, naghahanap ng supply, pero yung mga oil companies, unabated, silang bahala mag-set ng presyo. At hindi natin alam kung yung presyo nila ay labis-labis, or sakto lang, or reasonable. But based on the computation ni Senator Marcoleta, mukhang sobra-sobra eh. No? Can we use this in case talagang malala na yung sitwasyon and make sure that the oil companies are not taking advantage of the situation?